Dear Kuya Poy, ako po si Melissa, 19 years old, may anak na mula dito sa Hagonoy, Bulacan. Dediretsuhin ko na po kayo. Minsan, pakiramdam ko ay na-OP o na-out of place ako sa pamilya ng asawa ko sa tuwing nagkakaroon sila ng family gathering. Paano ba naman, Kuya Poy? Hindi naman po ako naisasama sa mga pictures. Madalas sila lang po ng pamilya ng mister kong si Rudolph ang magkakasama. Pakiramdam ko tuloy ay parang wala akong bilang. Sa totoo lang nasasaktan ako. Pero hindi ko rin alam kung valid nga ba ang nararamdaman ko o baka masyado lang rin akong sensitive. Sa tuwing kukuha na ng mga family picture, ako po palagi ang tagakuha ng litrato nila. Masakit man pero ako mismo ay hindi nila naiisip na isama. Kaya naman medyo tumitindi na po talaga ang aking pagtatampo. Masakit na, Kuya Poy. Gusto ko rin sana na magkaroon ng pictures o kahit na simpleng pagyaya lang sana na isama ako. Baka sakali naman na maramdaman ko na belong na nga talaga ako sa pamilya ng asawa kong si Rudolph kahit papaano. Kahit pa nga maaga kaming nag-asawa nitong si Rudolph. Hindi ko alam kung ano po ba ang kanilang dahilan. Kung bakit intentional ba na hindi ako isinasama o sadyang nakakalimutan lang talaga. At dahil nga po bata pa kami ni Rudolph, ay naiisip nila na single pa ang kapamilya nila. Minsan ko na ring naisip kung ipapadala ko ba sa programa ninyong H2H sa True FM ang kwento ko. Pero natatakot ako sa kung ano ba ang pwedeng sabihin ng ibang tao. Pero sa kabila po niyan, nilakasan ko na lang din ang loob ko sa pag-asa makakuha ako sa inyong programa ng mas maayos na payo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Melissa. Napakinggan nga po natin ang kwentong ipinadala nitong si Melissa kung saan ay parabang ginawa na raw po siyang official photographer sa mga family gatherings ng kanyang asawa na si Rudolph. Naku, pampasko pa naman talaga yung pangalan nitong si Rudolph. Ano? Alam nyo, ito ang problema kapag ka masyado kang magaling na kumuha ng letrato. 'Di ba? Ikaw yung talaga nagiging official photographer. Ayan, pero kidding aside, okay, kay magaling ka, kay hindi ka magaling sa pagkuha ng litrato, kumbaga, tama lang naman. Oo, wag naman na darating doon sa punto na parang inimbitahan ka lang doon sa okasyon na parang hindi ka naman bahagi ng kanilang pamilya. Ang magandang gawin dito, Melissa, ay bisitahin, kumusta ba ang relasyon mo doon sa mga in-laws mo? And I'm not just talking about your father-in-law, your mother-in-law, even yung mga sisters-in-law mo, mga brothers-in-law kung meron man. Kasi yan nga yung sabi ni Makoy, yung iba mga manugang ba ay ka-close din nito ring nitong si no mga asa-asawa. Ayan, nung mga kapatid, kung meron man. Baka naman din kasi malayo ang loob mo, Melissa. Mag-reach out ka rin. Without expectations. Nakukuha rin yan sa pakimkim ng kung ano-ano or at least yung pakikipagchika, yung initiative, yung genuine concern. Tapos next time, wag mo naman silang, wag mo na isang isali sa saan? Sa family photo nyo ng pamilya nyo. Ayan. Gaganti ka raw. Ayan, sabi ni Makoy. Pero charit lang. Ayan, biro lang naman daw yon. Pero totoo yun, na kailangan din natin na mag-reach out doon sa family ng ating asawa. Ayan, pero kung sakasakali at napapansin mo na ikaw ay ini-snub at hindi talaga pinapansin ng intentional, hindi mo naman kailangan na direktang tawagin ang kanilang intensyon o gumawa pa ng eksena doon. Nandiyan
nandiyan ang asawa mo, kausapin mo ano ba ang nangyayari. Kasi kung ganito at ganito na lang ang magiging papel ko sa bawat pagkikita-kita ninyo and you're making me feel like I'm not part of this family, isipin mo, tinanggap kita sa buhay ko, na maaga nga tayong naging mag-asawa, tinanggap na rin naman nila ako, hinayaan nila tayong bumuo ng pamilya, pero kung ganito, nabastusan ang datingan, hindi na ako pupunta sa mga reunion na ganyan. Okay, wag mo naman hahayaan, Melissa, na ikaw ay gawin na lang photographer at yayain ka man lamang doon sa group photo nila ay hindi nila magawa. Kung intensyon nila yon, sabihin mo na sa asawa mo, sorry, kung pupunta ka, di pumunta ka, pero ako ayoko na. Dahil feeling ko ay hindi nyo naman din ipinararamdam sa akin na ako ay parte ng pamilya. Given na ikaw naman ay nagbibigay din ng tamang respeto, ng tamang pakikipag-usap, nagre-reach out ka rin doon sa doon sa pamilya nitong jowa mo. Baka nandiyan pa kayo sa period of adjustment. Alam mo, hindi naman kasi lahat ng taong mga tahimik ay nakakatuwang kasama. Baka naman para ka ng tuod dyan na parang ikaw palagi yung kakausapin. Pagka hindi kinausap, hindi rin magsasalita. Kapag hindi tiningnan, hindi rin titingin sa kung kanino, baka naman may dating lang na gano'n, since bago pa lang kayo mag-asawa nitong si Rudolph. Kung hindi ka napapansin, ikaw na ang pumansin sa kanila. After all, sabi nga natin, balik tayo doon sa katotohanan na ikaw ay tinanggap na rin nila sa kanilang pamilya. Mag-reach out ka. Chika-chika rin ng konti. 'Di ba? Ikaw na mag-initiate ng mga usapan, 'di ba? Na pampamilya. Maraming salamat sa iyo, Melissa, at dito na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.